Kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating magiging topic ngayon ay The Blood of Jesus. Its power and benefits. The Blood of Jesus. Pero bago tayo bumasa, bago tayo pumunta sa ating topic, basa muna tayo dito sa unang Pedro. Ikalawang Pedro 1:20 na maalaman mo na ito na ang alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sabi dito, hindi nagbuhat. Sabihin, no private interpretation. Hindi ho tayo magpapaliwanag sa ating sarili. Kasi sabi dito sa Kawikaan pa, sa Kawikaan 30. Sa Kawikaan 30:5, bawat salita ng Diyos ay subok. Siyang kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang salita, baka Kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Sabihin, huwag ho tayo magdadagdag sa Kanyang mga salita. Sabi pa dito sa unang Juan, sa 4:1. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sabi pa dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 16. Sabi dito, at mula sa pagkansanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makakapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayun, sabi dito naman sa Lucas 12:12, ito yung sa panahon ng mga apostol, pero sa panahon natin ngayon, ganyan din. Sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Ibig sabihin, gagabayan ho tayo ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay nananahan ho yan sa mga sumasampalataya. Dito ta sa 1 Corinto 6:19. Sabi dito, hindi baga ninyo nalalaman ng iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos. Sabi, tinanggap natin sa Diyos. Punta na tayo sa ating topic. Ang ating topic ay The Blood of Jesus. Sabihin, ano yung kapangyarihan at nagawa nito sa atin? Ito, basa tayo dito basa man tayo sa Roma. Sa Roma 3:23. Sabi dito, sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala. Kaya nga isinugo niya yung kanyang anak para tayo ay tubusin sa kasalanan at iligtas. Sabi pa dito sa 6:23 ng Roma pa rin. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, ano ba yung nagawa sa atin ng dugo ni Kristo?
Paano ba tayo nag-benefits nito? Sabi dito sa Efeso 1:7. Sabi dito, na sa Kanya'y mayroon tayong ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Titingnan natin dito sa yan. Tayo ay natubos. I'm redeemed by the blood of Jesus. Yan. Yan ang nangyari sa krus. Tayo ay nagkaroon ng katubusan. Ngayon, ano pa yung nangyari tingnan natin dito. Kasi yung dugo ni Kristo, kumuha lang tayo ng 7. Itong bagay na the blood of Jesus does for us. Yan. Sabi dito, freed from the power of the devil. Yun yung binasa natin kaganina. Tubos tayo. Sabi naman dito, our sins are forgiven. Sabihin, yung ating kasalanan, lahat ay pinatawad kasi sins. O basahin niya natin sa 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Sabi dito, ngunit kung tayo'y nagsisalakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakisama tayo sa isa't isa at nilinis tayo ng dugo ni Jesus. Nilinis tayo ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Sabihin, yung pagliligtas niya ni Kristo doon sa krus, naganap yon sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nilinis tayo. Sabi naman dito sa 9, pagpapatuloy natin, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan at tapat at banal, siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun ang nagawa sa atin ng dugo ni Kristo. Yan. Forgiven our sins. Sabi dyan. Pangatlo, we are put the right with the God. Sabi dito, sa Roma 5:9, sa sulat ni Pablo, Roma 5:9, sulat ni Pablo, lubha pa ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Inari tayong ganap sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Napakalinaw naman dyan. Nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lubha pa ngang inaaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mangaligtas tayo sa galit ng Diyos. Kasi yung cross ni Kristo, marami yung ginanap. Sabihin, yung galit ng Diyos, yung God's wrath. Kinuha lahat ni Kristo yan. Sabihin, siya ang sumalo. Imbis na tayo ang ipako dito. Kasi sabi doon sa Roma 6 dito. Sa Roma 6:23. Sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Yan ang kabayaran Kasi wala tayong magagawa. Dahil yun ang ng Diyos, yun ang rules ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, sa 5:9, inaring ganap tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sabihin, iniligtas tayo. Ito, basa pa tayo dito sa 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2.
Sabi dito na siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. No? At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan. Malinaw dyan. Kasi sabi dito sa sa Lucas 13. Sa Lucas 13:5, sabi dito ni Kristo. Sabi dyan. Basahin muna natin dito sa 4 pala. Dito muna sa 4. 4:32. 5:32 pala. 5:32. Sabi dito, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Sa pagsisisi. Tulad ng sabi ng Diyos ni Kristo dito sa 13:5. Sinabi ko nga sa inyo, hindi dapat maliban kay magsisi ay mga matay kayong lahat sa gayon ding paraan. Sabi ni Pablo, yung kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ito ay sinaluho ng ating ang kabayaran, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkat sinaluho ito ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ay pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Tapos, sabi pa dito sa Kolosas 1:14. Sabi dito, umpisa natin dito sa 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi dyan. Kasi sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ayan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabihin, yung punishment na para sa atin, sabihin pa punishment tayo dapat, binigyan pa tayo ng Diyos ng ng buhay na walang hanggan. Yan, pa yung sabi dito, access into the presence of God. Sabi, nagkaroon tayo ng access ulit sa ating Panginoong Hesukristo at Ama. Kasi siya yung yung mediator. Siya yung mediator, si Kristo. Sabi dito sa Hebreo 9. Sa Hebreo 9. 19 pala. 19:20. Sabi dito, mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay ng kanyang itinalagas sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay ang kanyang laman. Yan. Sabihin, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Babalik tayo dito sa Kolosas 1:20.
Sabi dito, sa pamamagitan niya ay pinagkasundo sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, mga bagay sa sangkalangitan. Yan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Marami pong nagawa ang kanyang dugo. Sabi pa dito, we are made holy. Sabihin, binanal tayo. Hebreo 13. Hebreo 13. 13:12. Sabi dito, kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng sabihin. Yung dugo ni Kristo ay pinapaging banal tayo. Sabihin, sinangtified. Yan o, ito po. Sanctified by the blood of Jesus. Sabihin, pinapaging banal. Tapos dito, yan, give power to over the devil. Marami ho'y nagawa. Pero, ito tayo sa, yan, the importance of blood of Jesus. Yan. Basa ho tayo dito sa unang Pedro. Unang Pedro 1:18. Yan. Sabi dito, na yung naalaman na kayo tinubos, hindi na mga bagay na nakakasira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyong mga magulang, kundi sa mahalagang dugo. Yan o, sa mahalagang dugo, gaya ng sa kordero na walang kapintasan at walang dungi, sa makatugbagay ang dugo ni Kristo. Kasi sabi dito sa Juan 1:29, nang kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ni Pedro sa unang Pedro 1:17, kundi sa mahalagang dugo, gaya ng kordero na walang kapintasan, at yun ang dugo ni Kristo. Yan. Dugo ni Kristo. Tapos, sabi pa dito sa unang Korinto 6:20. Sabi dito, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Sa halaga. Ayun. Dito sa 7:23, dito pa rin sa Korinto, sabi, sa halaga kayo'y binili, huwag kayo'y maging alipin ng mga tao. Yan, sa halaga. Kasi sabi dito sa Gawa 20:28. 20:28. Ingatan nyo ang iyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin nyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabihin niyo, dugo ni Kristo. Binili niya yung iglesia. Sabi pa dito sa Efeso 2:13,
Datapwat ngayon kay Kristo, kayo nga nung noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yan. Dito, sabi dito, sapagkat siya na ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Yan, sabi dyan. Pinagkasundo yung dalawa. Kasi dati, hindi yung Hudyo at saka yung mga Hintil, hindi ho yan magkaisa. Ngayon, pinagkasundo at upapagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa pamamagitan ng krus. Yun, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan ang nagawa ho ng dugo ni Kristo. Marami hong nagawa. Yan, isa lang. Dito ay ayan, the blood of Jesus, forgiveness of sins. Tapos, sabi dito, we are covered by the blood of Jesus. Yan. Sabi dito, we are justified through His blood. Ito, basa tayo sa Roma. Roma 3:25. Sabi dito na siyang inilagay ng Diyos na maging pagpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Yan upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi napansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon na nagpapanihud ang Diyos. Sabihin, we are justified by His blood. Kanyang dugo ni Kristo. Sabi pa dito sa Tito 3:6. Sabi ito na kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sabihin, yung dugo na ibinuhos sa sagana. Kung babasa tayo dito, atras lang tayo ng talata sa 2:11. Sa 2:11. Sabi ito, sapagkat napakitang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan. Yung pagkapako sa krus ni Kristo, may dala na ho kaligtasan yun. Sabihin, meron na ho tayong katubusan. Kasi sabi dito sa sabi dito sa Hebreo. Sa Hebreo 9. Sa Hebreo 9:12. Sabi dito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulang baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sabihin, meron ho tayong eternal redemption. Kasi kung babasa tayo dito sa sa 5, sa pamamagitan ng kanyang dugo ni Kristo, na siyang at nang siyang mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Sabihin, yung dugo ni Kristo ay walang hanggang kaligtasan yun. Yun ang dugo ni Kristo. Kasi sabi pa dun sa 9. Sa 9, kung titingnan natin, sa 22, kung wala yung dugo ni Kristo, ay wala tayong kaligtasan. Wala rin tayong kapatawaran. Sabi dito ni Pablo, at ayon sa kautusan at halos masabi kong lahat ng mga bagay ay nilininis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Ibig sabihin, kung walang nabuhos na dugo ay walang kapatawaran. Ibig sabihin, wala tayong remissions of sins. Ibig sabihin, without the shedding of blood. Kasi, yung lahat, kinuha ni Kristo . Sabi dito,
At kung paano dito ba sa ano. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sabihin, kinuha niya lahat ng kasalanan ng marami. Kaya nga yung sa cross, marami siyang kinuha. Kinuha niya yung judgment, yung punishment na para sa atin kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, yung God's wrath. Oh? Sabihin, inilayo tayo ng Diyos sa galit. Mabasa tayo dito sa ano. Sa Roma 5:9. Nilayo tayo sa galit ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ayun, no? Roma. Yan sa Roma 9. Sabi dito, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay mga ligtas sa galit ng Diyos. Ayun, no? Sa galit ng Diyos. Ibig sabihin, wrath of God. Kasi hindi tayo nasali sa galit ng Diyos. Dahil lahat na lang na kay Kristo. Therefore, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ. Sabihin, tayo ay lumaya na. Kung babasahin natin dito sa 2. For the law of the Spirit of life is in Christ had made me free from the law of sin and death. Sabihin, napalaya na tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ang kabayaran niya ng ating kasalanan ay kamatayan. Pero sapagkat ang kautusan ng Espiritu, yung Espiritu, nasa Espiritu kasi tayo ng buhay na kay Kristo, Jesus ay siyang pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sabihin, hindi na ho tayo doon sa sa kasalanan ng kautusan. Sapagkat wala naman tayo talagang kautusan. Kasi yung kautusan na yun, yung law of Moses, sa mga Hudyo lang yun. Pero tayo'y pinalaya rin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan yung nagawa ng dugo ni Kristo. Sabihin, tayo ay tinubos. Tinubos tayo. Tapos, sabi dito, inalis tayo sa galit ng Diyos. Binanal tayo sa dugo ni Kristo. Sabi pa dito, justified through His blood. Inaring ganap tayo. Marami ginawa si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanyang dugo ay precious. Mahalaga. Mahalaga po ang dugo ni Kristo. Tapos, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasi sabi dito sa Roma 10. Sa Roma 10, sabi dito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay na siya muli na mga patay sa mga patay ay maliligtas ka. Sabihin ko, ipapahayag natin na si Kristo ang ating tagapagligtas, na sumampalataya tayo. Kasi yung dugo ni Kristo, marami yung ginawa sa atin yun. Kasi sabi doon sa 2:2, sabi dito, na siya pampalubag sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong mundo. Sabi pa dito sa 1 Juan 9,
Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan ay tapat na siya sa ating patatawarin sa ating mga kasalanan. Lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ngayon, kung ipapahayag mo si Kristo sa iyong bibig, kung ipapahayag mo si Kristo sa iyong bibig, sapagkat yung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka ng buong puso. Sumampalataya ka kasi yung dugo ni Kristo yun ang nagligtas sa atin. Sumampalataya ka sa kanyang dugo. Sabi doon sa Roma sa Roma 3:25, sumampalataya ka sa kanyang dugo. So yun lang ang ating topic ngayon. The blood of Jesus. Sabihin, ito yung topic natin. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Ang kapangyarihan at paano yung nagawa nito sa atin. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa atin lahat. Kapayapaan ang sumaatin sa ating lahat. Salamat po.